pangalan po nila, Manong? Jennifer po. Po? Jennifer. Jennifer? Opo. Ang pangalan nyo? Opo. Jennifer. Bakit po Jennifer? Na alam ko sabihin sa binyagan ako kanila, babae. Yung lalaki pala. Kamali. Hindi na pinabago. Ayun na po, ayun na. Okay. Tango ko na po yan. Ay, anong palayaw nyo? Bayot po, bayot. Bayot? Ay, sorry ah. Opo. Kasi natin ko bayot lang. Ah? Bayot lang. Ang? Ang pinito. Ay, sorry oh. Sorry, natawa ko ha. Sana hindi nyo masama yun. Ano? Kasi Jennifer ang pangalan nyo. Opo. Pagkatapos ang palayaw nyo, Bayot. bayot. Opo. Eh, bayot, ibig sabihin po, di ba bakla? Okay. Hindi ako bakla. Hindi kayo bakla, syempre. Opo. Ang apelido nyo, Bayot lang. bayot lang. Opo. Bayot lang. Opo. Yung May lang po. may lang. Okay. Okay. Ang parents ko po, taga Cebu po sila. Bisaya po. Alright. Ang pangalan nyo Jennifer, Bayot. ang palayaw nyo bayot, Bayot. ang apelido nyo bayot lang. Wow. Kakaiba kayo. Aba. Nag-iisa kayo sa mundo. Aba. Ano po, hindi ko makakalimutan ang pangalan nyo, Manong. Pero hindi kayo bayot. Hindi po. Hindi. May asawa kayo? Noong araw po. Nung araw, oo. At buti hindi naman kayo natuluyan Na... maging bayot. Oh, hindi po. Hindi. Bawal po namin yun. Bawal sa inyo yun. Opo. Sige po, Manong. Apo. Yan po ay napag-uusapan lang. Hindi. Apo, apo. Sige po. Opo. Sports naman siguro kayo. Apo, No? apo. Kuya, Jennifer, Bayot. Alright, magandang araw sa inyo, magandang hapon na actually. Nandito ako ngayon sa Palawig, Zambales. Actually, ito pong iba-vlog natin ngayon ay re-vlog. Na-i-vlog ko na to a few months ago. About 4-5 months siguro po. Na-i-vlog ko na tong resort na to. I-re-vlog ko lang this time para meron po kasi tayong drone shots. Last time wala pong drone shots. Ito pong beachfront resort na to ay merong sukat na 708 square meters. May frontage to na about 8 to 10 meters. Ano po? Ito ang beachfront nito. Hindi siya, ang buhangin ay hindi po ganun kaputi, pero ang buhangin ay pino. Ayan o, may halo siyang soil po. Ang advantage po ng lugar na to, kung mapapansin ninyo, naka-concave. Ayun o, di ba? So, ang tendency po niya kapag ka nakaganyan, ang shoreline, usually nag-iipon ng buhangin dito, mababaw po yan. Yan o. Swim friendly po ang dagat. Yun o.
Maganda ang buhangin, di ba? Oh. Hindi nga lang siya maputi pero pino po siya. Wala po siyang hindi po siya mabato. Okay? Seaweeds. Alright. Okay, so nandyan ang sunset. Mga bandang alas 5 na yata ngayon, mag-alas 5 na. Ito ang beachfront. Yan. So, doon, yun ang San Antonio. Kung makikita niyo yung bundok doon dito sa camera, nandun ang San Antonio, Zambales. Itong shoreline na to is going all the way to Pangasinan. Okay? Pasok po tayo dito sa loob ng property na. Ang beachfront, ang frontage po nasa 8 to 10 meters. Ano po? Stainless ang bakod, stainless ang gate. Solid ang mga poste. Meron siyang semento sa ilalim, ano. Okay, meron siyang walkway na concrete fabricated. Meron po ditong concrete kubo-kubo. Okay, tambayan ninyo. Permanent na po lahat yan. Ayan o. Semento. Gawa sa concrete. Kaya hindi kailangan ng masyado ng maintenance dito, ano. Tatapalan, kung may makita man kayo mga ganito, tatapalan na lang uli yan ng mga concrete, no. May masonry na lang yan. Alright, so ang property po ay merong 8 guest room with lahat yun may CR at merong main house. Ito po. Ayan o. May balcony, may veranda. If you can remember, ano, yung mga nakapanood na niyan dito, ito ang tiles. Naka-tiles din ng wall. So, alright. Ito yung main house na sinasabi nila, no? Ayan. Magandang combination ng kulay, no? Black, gray yung baseboard, off-white, white yung ceiling, may mga accent ng gray. Okay, so medyo elegante ang dating. Ito yung kitchen, small kitchen, cabinetries, you know. Yan. Lababo, naka-built-in na rin yung gas range. Meron din range hood. Right? Yan. Dito yung kanilang circuit breaker. So, yun nandiyan yung circuit breaker. Okay. Parang American style, no? Yung kulay ng bahay. Ang kisame niya, rough yung pagkakapaint. And then here, kwarto. Yan. Yan. Parang ano, parang so clean, so good. Bahala na kayo kung alam niyo yun. Di ba? So clean, so good. Yan. Alright. Ito naman ang CR. So here, may salamin. Salamin po yan. And then, naka-enclose siya. Yung bathtub. Yan yung bathtub. Pula yung tiles, no? Kalahati lang ng wall. Right? Ito yung room. So, may built-in cabinet. Okay. Kasama na po yata yung mga air conditioning, no? Okay.
Maliit lang ang room, no? About 8. About 16 square meters. About 20 including yung comfort room. Tapos itong area na to, hindi naman masyadong maliit, ano? Eksakto lang. Ayan. Oh. Now, pwede kayo maglagay ng mga upuan nyo dyan. Yan yung pinaka-living area. Di ba? Maganda tong main house. Tawag nila dito main house eh. And then from here, pwede nyo makita yung sunset, no? Kita nyo yung araw. Yan. And then beachfront. Okay? Kapag umikot kayo dito, maluwag pa yung veranda, no? Oh. Kapag ka... okay, expect nyo na may mga konting kailangang i-repair, no? Pero minor lang naman yung mga yan. So, we have to be honest naman na may mga ganito dito lang sa portion na to. Yan. Alright? Now, let's go around. Akit tayo dun sa second floor. Wala siyang access galing sa loob eh. So, dito sa labas ang access niya going to the second floor. And then ito, pwede niyong pagapangan to ng halaman. Trellis, no? Bakal. Yun, no? Naka-gravel na po, gravitas na itong mga naka-gravel na rin itong backfill niya. Ayan, no? And then ito yung parking space. Yun ang entrance gate. Kasya dito mga 7 hanggang 8 sasakyan. Now, bago tayo umakyat, sa ilalim nitong hagdan merong lababo at may 2 comfort rooms dito. Yan. Toilet and toilet ulit. Okay. Right. And then ito yung kanilang source ng tubig. Saan ng ano? Yun. Ayan. Okay, akyat tayo dun sa second floor. Wide ang kanilang steps, no? Ayan. From here, meron ding access papunta dito sa mga guest rooms. Meron po silang 8 guest rooms, 4 sa taas, 4 sa baba. Tignan natin yan mamaya. But before we go there, punta muna tayo dito sa recreation room nila. Or pwede rin ito maging, you know, cafeteria. Pwede rin kayo maglagay ng billiard hall dito, billiard table. Pwede rin itong gawing kwarto ulit. Maganda siya, puro bintana. No? Kaya meron kayong almost panoramic view ng beach, no? Ayan. Right? And then malapad ang hallway, about 2 meters, no? Ito na yung balcony. Okay? Maluwag ang balcony, di ba? Pwede pa kayo maglagay ng mga 4 na mesa dito. Pwede kayo magpa-party dito, no? And then dito, yan, makikita nyo na yung sunset mula dito. Makita nyo yung guhit ng araw, dyan babagsak yung sunset. Minsan, nandyan ang sunset, minsan nandun, depende yan sa time of the year. Alright?
Kung mapapansin ninyo, malalaki na yung mga nyug nila, no? Mga ilang panahon na lang magbe-bear na ng mga fruits yung mga yan. Parang yan, no? Kailangan lang maalagaan. Ma-fertilize, no? Maluwag pa, ha? Maluwag pa tong area na to. Pwede kayo maglagay ng pool dyan. Pero ano na yata yan, eh? Poso Negro. I don't know. Pwede sigurong i-elevate yung pool dyan, ano? Alright. Okay. Ang kanyang bubong, napansin ko, is made of bricks, no? Parang bricks. Hindi siya yero, eh. Okay? Ayan, no? Nakatornilyo siya. Para siyang made of clay. Alright. O, yan ang kisame. Ito sa labas. Ito ang isa sa mga disadvantages ng beachfront ay pagka naglagay ka ng mga bakal na na-exposed, make sure na lagi yung pinipinturahan, laging ina-applyan ng anti-rust coating at saka epoxy paint para mag-last ng matagal, ano. So dito meron na ring drainage para pagka umuulan, 'di ba? Hindi nag-iipon ng tubig dito. Ito ngayon yung patawid papunta dito sa kabilang building. Naka-concrete, full fence po yung property, ano. Concrete. Right. Ito concrete to. Parang kulay kahoy lang. So this is the hallway leading to another stair dun sa dulo. And then tingin tayo ng isang kwarto. Basically pare-pareho lang naman po ang layout niya, no? Ayan. Okay. Sa kabila, okay, sige po. Ayan. Now, ang kisame dito ay made of spandrel. Ayan. Okay. So, ayan ang parking space. Kasya dyan, mga 8-7 sasakyan. Ang tiles dito sa labas ay hindi siya smooth, no? Medyo, yan, parang naka-emboss tong mga design na to. Now, ang tiles dito parang kahoy. Yan. Almost the same size nung room na unang nakita natin doon sa main house. Iba lang ang kisame dito, no? May bintana dyan, bintana dito. Pwede nyo makita yung yun, pag inangat nyo, parking space, no? And then merong yan, salamin dyan, drawer, cabinet, no? Dito kayo pwede magpaganda, di ba? And then lahat ng kwarto po ay may sariling toilet and bathroom. Yan. Pare-pareho lang po ang design nila, pare-pareho lang ang layout. Okay, enclosed shower area, toilet, and yan, lavatory. Okay. Hindi siya full tiles hanggang taas. Pero mukha namang magandang quality yung pintura niya, no? Alright. Ito yung bintana niya. Powder coated white. Okay, doon tayo galing. Baba tayo dito sa kabilang dulo. Ito po ang everyday kitchen.
or what they call dirty kitchen. This is where you get down and dirty, di ba? Sa kusina na yan. That's where the action is. The heat of the kitchen. Right. Now, itong building, mula dito sa bakod, naka-setback siya ng mga 1.2 meters. Dito rin pinadaan yung mga sewage pipes, no? Tapos yung mga bintana may overhang para hindi masyadong tamaan ng ulan. Alright? Lahat ng kwarto naka-aircon, no? Kasama na po yan sa package. Okay? Ito yung kitchen. Napansin ko may yero and then may concrete na bubong. Dinoble na nila yung yero. No. Maluwag ang parking space talaga. Bukod doon sa source ng tubig doon na di kuryente, electric pump, meron din ditong manual Jetmatic. Now, ito yung kitchen. Maluwag. May lababo dito sa gitna. Naka-fix, no? Naka-fix din ito. Pinaka-center table na dito. Working table, dining table at the same time. Ito naka-fix din. Oh. Made of cement, concrete. Right. Yan. Lababo. And then here, may CR. Toilet and bathroom, I guess. Nakalock. Pero, comfort room po yan. Ayan, yan ang kisame. Actually, wala siyang kisame. Concrete, ano yan? Concrete roof. Naka A-type design, no? Right? Ang bakod, yung concrete niya, about 4 feet. And then, yung taas, yung bakod na nasa taas, about 2 feet yan. So, more or less, nasa 6 feet ang height ng bakod. Okay? Ayan, yan ang building. Yan ang facade ng building, no? Now, pwede nyo itong i-operate as commercial resort. Ngayon, ay private resort po siya. Kaya hindi masyadong bugbog itong place na to. Kapag may mga event lang yung may-ari, doon minsan pinapahiram niya, minsan sila, no? Hindi po nila na-operate ito as commercial resort. There you go, mga boss, mga ma'am, mga sir. Talagang, alam niyo kapag nag-outro tayo, talagang by that time, basa na tayo ng pawis. But anyway, ito pong resort, recap tayo, is 708 square meters. Secured po ng clean title ng inyong investment. May 2 building po, 8 guest rooms, lahat yan may CR. Meron po tayong main house, nakita nyo naman kanina, may sariling veranda, may balcony sa taas. Merong isang room doon na pwede nyo gawing recreational room. Beachfront po ang property, ano po, about 10 meters ang haba ng kanyang beachfront. Ito pong nasa likod, about 20 meters po yan, kung di ako nagkakamali. Gated po, fully fenced ang property, ano po, naka-gravel na po ang palibot ng property. Naka-elevate din po yung mga building about 1 foot. Okay? Maganda pa po ang mga facilities. At ang lugar po na ito ay malapit lang po ito sa National Highway. About 5 minutes, 10 minutes to National Highway. About 20 minutes to downtown Palawig. About 4 hours drive, 5 hours drive from Metro Manila. Palawig is next to Iba if you're coming from Metro Manila. Malapit lang po ito sa Iba. So malapit lang din ito sa mga, infrastructures ng Iba, Zambales, kung saan nandyan yung mga hospitals na magaganda, malls, food chains, Mercury Drugs. So about
20-25 minutes drive po yan papunta dyan sa Iba, Zambales. Okay? And eventually dyan sa Iba, Zambales magkakaroon na rin daw ng airport dyan. Alright? Ang price tag po ng property ay 16 million. Well, of course, you get to talk to the owner. Baka magkasundo kayo at a lower price. Ano po? Depende na yan sa magiging usapan ninyo. All in naman itong resort. Ano po? Hindi pa ito na-operate as commercial resort. Pwede nyo po itong i-operate as commercial resort. Marami na po kasing turista rin dito na pumupunta sa bayan ng Palawig. Okay? Again, maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir. I hope na i-present ko sa inyo ng maayos itong property. If you want to schedule a viewing, tripping, ocular inspection, whatever you might call it, tawagan nyo lang po ako. Nandiyan ang aking contact details. PM nyo ako, text nyo ako, message nyo ako. Ang aking Facebook link nandiyan po sa description para ma-message nyo ako sa messenger. Kung hindi ko man po kayo masagot kaagad, I'll make sure within 24 hours I'll get back to you. Maraming salamat mga boss, mga ma'am, mga sir.